Papunta sa Ontario, Canada, ang accounting student na si Carlo Lim. Pero nang marinig niya ang balita na dumami ang rekisitos ng Immigration Bureau, nabahala siya. Balak niya kasing bumalik sa Pilipinas tuwing sem break at mula rito magbabakasyon sa ibang bansa. Sa bagong guidelines na inilabas ng Interagency Council Against Trafficking, ang mga turistang palabas ng bansa kailangang magpakita ng pruweba ng kakayahang gastusan ang biyahe. Dati kasi sa immigration counter sa airport, passport, round-trip tickets at proof of hotel booking lang ang requirements. Hindi malinaw kung bank statements ang pruweba na titingnan ng immigration officer. Dahil ayon sa mga netizens, labag ito sa bank secrecy law. Pinakita na rin ang bank statement sa embassy ng host country para sa visa. Kaya bakit kailangan daw ulit ipakita sa immigration officer? Yung bank statement po na inihingi nila pag nag-process, para sa akin, personal ko na po yun. Sa akin po na hindi ko po basta-basta ipakita. Meron kasi talaga yung ma'am proof of income or the show money ma'am, no? Paliwanag naman ng Immigration Bureau, Diplomas po, mga certificate, hindi naman po yan nire-require. Ang tinitingnan po nung ating mga immigration officers, even before po, this is also being looked at before, is yung ties niya sa Pilipinas, the local ties of the person to the Philippines, and if legitimate yung kanyang travel by looking at the purpose of travel, also the financial capacity of the person. para sa mga turista na may sponsor na sasagot ng gastos, kailangan din ng birth certificate bilang patunay na kamag-anak sila. At kung hindi kapamilya ang gagastos o malayong kamag-anak na, kasama sa rekisitos ang passport at residence permit ng sponsor. Gayun din ang original affidavit of support at guarantee ng sponsor na ninotaryo ng Philippine Embassy o Consulate sa country of destination. Problema yan kung malayo ang Philippine Embassy sa destinasyon. I still don't think na it's necessary po to obtain an affidavit po from the Philippine Embassy, especially knowing na while applying for a visa, we already need to provide numerous financial documents such as bank statements. Malaking aberya raw ito ayon sa isang mambabatas at maaaring pagmulan ng korupsyon dahil sa lagay. Medyo sobra pong bigat ng requirement na ito, Mr. Secretary. It is not easy and entails a lot of inconvenience sa ating mga traveler. Nakatanggap po tayo na napakaraming complaints. Buwelta naman ang Justice Department. Naiwan po ito dahil natiyak po ng TWG na medyo importante po talaga, lalo na for mga distant relatives o yung mga no relation na may established. Ngunit na-consider po namin yan at kasama naman ng DFA sa IACAT, kasama din ng DFA dun sa mga nag-craft ng departure formality sa TWG at kakausapin din po namin yung ating mga foreign posts abroad na subukan i-expedite ang process sa pag-issue ng mga documents sa kailangan ng ating mga OFWs upang mag-sponsor ng mga kamag-anak nila na magbiyahe. Ipatutupad ang bagong immigration guidelines simula September 3. Para sa OFWs na ating nakausap, hindi ito ang solusyon sa human trafficking. Lois Calderon, CNN Philippines.